Hello guys, bali meron akong gagawin ngayon. So kadalasan kasi napapansin ko madalas nagkakaroon ng sira yung slot. So papalitan na natin ng bagong relay. So gagamit tayo ng heavy duty relay sa dyan sa board. Then ayusin natin. So meron tayong coin slot dito na gagawin. Ilalagay natin dito yung relay, kakabit natin. So ganun lang kasimple. So i-assemble lang natin yung lahat ng mga parts sa coin slot para magawa natin agad yung natin yung coin slot. So kailangan lang natin na mabusa. So ayusin muna natin isa-isa. Pinapasok natin para ipakita ko lang sa inyo kung paano pag-assemble. So yan, ganun lang, ipapasok mo lang. Pero ang pinaka-importante dito yung pagwa-wiring. So yung sa pagwa-wiring, kailangan mo lang talaga ng tiyaga ng pag-aaral para mas maging expert sa paggagawa ng slot window. So marami din trial para mas mapabuti pa yung slot window machine. Kailangan lang talaga natin tiyaga, tapos search lang para mas magandang yung kaalaman natin. So ayan. Okay, so gamit tayo ng drill. So tatanggalin muna natin yung ito kasi yung isang relay na pwede naman itong gamitin. So mas maganda din itong gamitin na relay. So kailangan lang talaga natin ipakita yung isang uri naman ng relay na ikakabit ko. So ito sa susunod kong video ito gagawin para makakita naman kayo ng ibang klaseng relay para sa coin slot. So maraming klase ng relay na pwede nyo ikabit, depende sa inyo kung anong gusto nyo. So kailangan lang talaga may alam kayo sa paggagawa para mas mabilis kayong kagawa at masundan ang ilan sa mga pattern na ginagawa natin. So yun ang pinaka-importante, may idea kayo, alam yung basic connections, alam yung basic connection sa electrical, at alam nyo din yung basic connection sa electronics device ng coin slot. So combine kasi siya, yung more in electronics kasi gumagamit tayo ng mga maliliit na parts na may mga component tulad ng mga board, yan, relay, sensors, at ilan pa sa mga dapat natin malaman. Okay, so magamitan muna natin ng glue gun, yung solenoid valve para i-pesto ng maayos yung etong dati may nakadikit na siya dito, yung tinanggalan natin ng relay. So ididikit lang natin siya dyan para mas fit siya dun sa paglalagyan ng relay. So ganun lang kadali, dikit mo lang yung SSR relay. So dito sa taas meron siyang 240 volts. Yan yung ikakat yung current na mula sa line 1. So ibig sabihin sa hot wire, ikakat mo siya para mag-supplyan ng power ng AC. Sa baba naman yung DC. So ayan, ayusin lang natin. Okay. So yung dito ikakabit mo siya yung wire kasi connected na siya dito sa likod, kaya i-clip mo lang siya. So mas maganda yung kasi gamitin ito kasi sa pag-troubleshoot mas mabilis mo siyang ma-identify. Tulad dito or on clipping lang, so higpitan mo lang yung screw, ganun lang. So pinasok mo yung power. So yung power yun yung mula sa line 1, tapos yung pangalawa yung cut off ng power mula naman sa outlet.
Okay, sa convenience outlet. So, ilalagay mo yung mula sa outlet, papunta naman dito. So, yun. Parang dumaan lang sa relay para makontrol natin yung flow ng current from AC to DC. So, DC kasi ang ginagamit natin sa board. So, kaya kailangan natin talagang transfer yung current from AC to DC. So, masisira kasi pag AC, ang ginamitan mo yung DC. So, hindi siya compatible. So, hindi siya compatible yung amount ng current na pwede natin dagdag dyan. Okay. So, kakabit natin yung board para dito. So, yun. Yan ang supply ng from galing sa transformer papunta sa board yung ano na siya, AC. AC 12 AC volt. Yan So 12 volts 12 volts BC na yan papasok. So since meron naman siyang diode, so nako-convert niya yung yung power to AC to DC. So pagpasok sa board, so mako-convert na siya ng DC. So ayan yung transformer natin. Pinakita ko lang kung paano mag-work. So iyan ay 12 BC. So pag pinasok mo siya sa board, magigisang DC. So yung board meron na sariling sariling mga diode at transformer para at capacitor para mabawasan yung kumakonvert yung current from AC to DC. Gagamit din tayo ng mga wires para i-connect natin yung iba pang dapat i-connect sa board tulad ng sensor patungo sa timer. So meron naman yung color coding lang naman yan, madali lang naman yan ikabit. So identify mo lang yung color coding, red, black, and white. So yung red sa makikita natin yan yung power, then supply negative, then yung isa ay yung white ay nagdi-distribute ng sensor. Okay, ito naman yung relay dun sa maliit. So since maliit yung relay, kailangan natin gamitan ng mas malaki, kaya naglagay tayo ng another relay. So i-jump lang natin yung relay patungo dun sa isang relay. So yung black ilalagay natin sa sa supply. So kadalasan kinakabit kitong sa switch, o kaya ikakabit mo dito sa positive supply. So yung green hindi na natin gagamitin yan, so pwede natin yan alisin. At eto, so since negative ang nakalagay dyan, so ilalagay natin yung negative. Okay, so yung negative supply ilalagay natin dyan. Okay, so yun. Okay, impitan lang natin para walang magkakaroon ng disconnections. Kasi pag may disconnections, so magta-troubleshoot naman tayo. So alamin natin kung ano ang problema. So minsan din nakakalito din minsan kapag ganun, meron kang mga nakaligtaan na connection, so maghahanap pa. Pero pag kabisado mo naman, mabilis lang naman yun. Okay, so iguglugan na lang natin yung para ma-dikit natin ng maayos at maganda yung pagkakagawa sa board at sa kapag kaka-install ng mga wiring, so hindi siya nagkakalat-kalat. So para mas maayos. Okay, so yung green puputulin na lang natin. So medyo ayan, pinapakita ko lang paano. Ayan na yung connections na gawa na natin, ikabit yung mga connections. So ang kakabit lang na natin yung sa DC supply kasi meron na tayong AC. Okay, nakabit na natin yung AC, yung DC na lang. Okay, so sa DC ikakabit lang natin yung mula sa
mula sa positive ng DC. So isusupply natin sa sa positive ng AC ng relay. Hanahanap ko lang yung paglalagyan natin. Pwede kasi kumuha dito sa may switch kasi kadalasan DC nang ginagamit ko sa switch, hindi na ako gumagamit ng AC nung una. So AC ang ginagamit kasi medyo mas makapal na wire ang ginagamit, samantalang pag DC parehas lang naman yun, mag-off din naman siya kapag DC ang ginamit mo. Okay, so ayusin lang muna natin. Okay, so ayan, okay yung brown, so yan yung positive ng DC. So, ikakabit lang natin siya dyan. Kailangan lang natin ikabit yung brown mula sa relay na maliit papunta sa relay na malaki. Okay, so since kailangan natin yung supply ng positive, so ikakabit natin siya din sa relay. So yun lang, relay ikakabit natin sa power supply ng DC. So pwede natin ikabit dyan. Kailangan natin yung solder para idikit yung wire. So ayan, medyo masikip, hindi pa masyadong mainit yung soldering ng iron natin, kaya pinatayin natin bago ikabit. May isang wire na mostly. Pag ganun talaga medyo mahina na kasi yung soldering lead at local yung nabili natin, so mahirap siyang isod. At pag mga ganun imitation na lead ay na hindi agad siya nakapit, unlike din sa mga may mga numbering din kasi ng lead na dapat mong gamitin. So hindi lang perkit soldering lead na makamura ka pwede nang gamitin yun. So mas maigi yung mas maliit para dun sa mga electronics device na medyo maliliit yung mga wires. So ganun din para mabilis siya i-melt. Okay, so yun, ididikit natin ulit. Yan, ganun lang. Pagdikit mo ganun lang kadali yun. Minsan kasi pinapaganda ko pa yung pagkakadikit para mas parang manufacturer yung pagkakagawa. Ang iba kasi pagkakadikit lang okay na, pag nadikit na okay na. So mas maganda yung clear yung pagkakadikit na yung wire para parang sa manufacturer na ang pagkakagawa. Okay, so ayan, ganun lang. Medyo local talaga, nakakainis pa medyo local yung soldering lead. Tiyagaan lang kasi yan nang nabili. Okay, so dagdagan naman natin para umapit. Okay, so ganun lang. Pag nadikit nyo na yan, tumatanggal siya kasi yung niya, yung lead nya. Problema. Okay, so ayan, tatsagaan ko na lang ito kahit medyo mahirap siyang tunawin kasi makapal yun. Pero tsagaan lang, kailangan ng painitin lang talaga yung soldering iron. Okay, so ayan na. So dito kakabit na natin yung soldering. So kakabit na natin yung positive na wire dun sa relay, so, mula sa maliit na. Okay, tanggalin na natin ito, yung green, hindi na yung kailangan. Wala yung plastic kaya yung scissor yung ginamit ko, malaki.
Ayan. Ipapasok lang natin para mas maayos. Okay. Ayan. Ilalagay mo. Meron naman siyang lagayan dyan talaga. Pwede mo siyang kabit. Yan. Okay. Saka na natin ayusin yung mga bulbul na wire. So, lalagyan lang naman natin yun ng plastic strap para mas maayos. Okay. Ito yung timer. So, yan. Ayusin lang natin. Ayan. Okay. So, ilalagay natin dyan yung board. Then, okay. Putulin lang muna natin kasi nalagyan ko na ng plastic strap. So, mag-align tayo ng wire. So, pagsasama-samahin na lang natin para isahan na lang para hindi na siya bulbul tingnan. Kasi pag bulbul ang wire, so, madaling tingnan parang spaghetti. Mas maganda kung mas maayos para clear ang line. Okay, so sana may natutunan kayo sa video na ginawa ko. O gano'n lang siya kadali. So yung pag-aayos nga lang, kailangan lang natin ng ayusin para mas maganda yung pagkakakabit. So sukatan muna natin yung wire para alam natin yung gaano kahaba. So yan. So, ipapasok na natin yan sa DC. Di ba mas mabilis kaysa DC? Yung iba kasi gumagamit ng bush relay. So okay lang naman yun. Yung bush relay kasi pang motorcycle sa auto. So wala na problema kung ano yung ang gusto nyo at ano yung expertise nyo. So basta ang importante ay meron siyang controller para makontrol rin yung huge current o na mula sa sa power sprayer kasi 1.5 horsepower yun. So talagang kailangan natin ng mas mataas na amperahe ng relay para kayanin niya yung higop ng load ng power sprayer. Kasi yung relay na ginagamit sa sa board, maliit yun. So mabilis masira yun. So yun ang nagiging reklamo ng mga customer. So kapag maliit, kapag nagkakaroon ng fluctuation ng kuryente, so nangyayari mabilis damage or nagkakaroon ng malfunction. So kahit zero na gumagana pa, o kaya naman pag ginuhulugan hindi na siya gumagana. So alin man dun sa mga problema, yun ang kadalasan nagiging sakit ng ulo ng mga carwash owner. So kadalasan yun ang nirereklamo nila. So kaya dapat yung mga consider ninyo quality. Huwag kayong bumili ng mura pero hindi naman quality yung pagkakagawa. So malaki ang expenses na gagamitin nyo kapag ganun bumili kayo. Tapos ganun lang naman yung pagkakagawa, hindi masyadong maganda yung pagkakagawa, hindi quality yung pagkakagawa. So sayang ang pera kasi maggagastos ka na ng panibago na naman na additional expenses para sa mga repair o additional expenses sa mga repair. So yun, ganito lang. Okay, nakabit na natin. So ayan na. Okay, assemble na natin lahat. So power on na natin, yung sinilagay na natin. Ayan na yung solenoid, yung relay natin na kinabit. Ayan na. Pinakikita niyo, pinapakita ko. So naka-install na siya, nakamot na siya. Okay, so nilalagay ko sa taas para mas safe siya sa sa pag-uulog ng coils, so, hindi siya apektado. Okay, power on. Okay, ayan, sana meron kayo natutunan sa video tinuro ko. Okay, mag-subscribe kayo sa channel ko para mas may update pa kayo sa mga iba pang tutorials na gusto nyo matutunan.